Silim sa Jakarta, buod at mahalagang araw. Buod ng takip silim sa Jakarta ni Mokhtar Lubis. Ang takip silim sa Jakarta ay isang nobelang isinulat ni Mokhtar Lubis, isang kilalang manunulat mula sa Indonesia. Tumatalakay ito sa mga politikal, panlipunan at moral na isyu ng lipunan ng Indonesia noong panahon ng kaguluhan at katiwalian matapos ang digmaan. Buod. Ang kwento ay umiikot sa buhay ng pangunahing tauhang si Suryono, isang mataas na opisyal ng gobyerno sa Jakarta. Siya ay may edukasyon, may kapangyarihan at magandang buhay. Ngunit unti-unting nabunyag ang kanyang pagkatao. Siya ay isang oportunista, sakim at pinaghaharian ng pansariling interes. Nakipagsabwatan siya sa mga mayayamang negosyante at politiko upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan, kapalit ng prinsipyo at integridad. Sa paglipas ng panahon, naramdaman ni Suryono ang pagguho ng kanyang mundo. Napagtanto niya, hindi siya tunay na masaya at wala siyang tiwala kahit kanino. Unti-unti ring lumalala ang katiwalian at kaguluhan sa pamahalaan hanggang sa dulo ng nobela, kung saan makikita ang madilim na hinaharap ng bansa kung hindi ito magbabago. Mahalagang aral sa takip silim sa Jakarta. Ang katiwalian ay unti-unting sumisira sa isang tao at sa isang bansa. Sa kwento, makikita ang malalim na epekto ng korupsyon hindi lamang sa gobyerno, kundi pati na rin sa personal na buhay ng mga taong sangkop dito. Walang tunay na kapayapaan sa isang lipunang puno ng kasinungalingan at kasakiman. Ang kasinungalingan, pagsasamantala at kawalan ng prinsipyo ay nagdudulot ng takot, pagdududa at kaguluhan. Ang kapangyarihan ay dapat gamitin sa tama at makataong paraan. Ang mga lider ng bansa ay may responsibilidad sa bayan, hindi lamang sa kanilang sarili. Ang konsensya at katotohanan ay hindi matatakasan. Gaano man kataas ang narating ng isang tao, hahabulin pa rin siya ng kanyang mga maling gawa. Ang pagbabago ay dapat magsimula sa sarili. Hindi magbabago ang isang lipunan kung walang sino man ang handang magsimulang itama ang kanyang sarili. Maraming salamat.